Magandang umaga po, Ted. Opo, kasama ko si Chacha, ang ating beautiful girl. Go, Cha! Good morning po, Sir George. Thank you for being on the show. Sir, sa gitna nga po nitong mataas na presyo ngayon ng bilihin, may energy crisis pa rin po tayo, mabagal na GDP growth. Ngayon, dumagdag pa po itong issue sa impeachment ni VP Sara, maging yung gulo na nangyayari po sa Senado sa pagpapalit po ng kanilang liderato. From the perspective po ng business community, gaano po kalaki ang epekto ng nangyayari ngayon sa Senado, sa business sector po? Ang epekto na alam natin na meron tayong Middle East, yung geopolitical, kaya magulo, kaya tumaas ang presyo ng gasolina, pagkain, lahat ng bagay. Ang inflation natin umabot ng 7.2%, which is one of the highest. No? Yan ang concern ng negosyante kasi malamang they will ask, I don't blame them, they will ask for wage increase. Kasi hindi na nila kaya sa sweldo na sa mga bagay na kailangan nila. Ito naman nangyari sa Senate, I leave it to the wisdom of our politicians. No? Pero ang concern natin is that may mga importante na legislature na dapat ma-prioritize. We're spending on time on these things, no? From the side of private sector, parang walang nagagawa. Yung the last couple of months, yun naman ang concentration nila sa investigation sa flood program scandal. Ngayon, ito naman sa impeachment issue ni Vice President Sara. Samantala, ang laki ng problema natin sa bayan tungkol sa pera. Alam natin malaki na wala, pero hindi kasalanan ng mga negosyante, di ba? Pero ang alam natin, yung 24% of our budget sa ngayon is for debt servicing. Sa utang natin, sa interest. Yung 24% amounts to 2 trillion out of the General Appropriation Act of 6.7. Kaya maliit na natira sa pagserbisyo sa tao, sa mga infrastructure, sa mga bagay na kailangan natin. So we're kind of concerned that this will really slow down the economic progress of our country. Kumbaga, mabagal na nga ngayon, mas pababagalin pa po nito yung ekonomiya natin. Sir, naglabas po ng pahayag ang presidente ng PCCI, kasamahan niyo po. Sinasabi niya na kung meron mang gagawin for the impeachment ni VP Sara, gawin na ito ng mas mabilis so we can all go back to our normal lives. Doon po sa pahayag niya na yun, ang PCCI, ano exactly ang gusto niyo mangyari? Kung may impeachment, simula na yan? O kung wala, tama na? Paano po? Personally, sa akin, ang priority sa ngayon sa ekonomiya, no? Sa trabaho ng mga taong bayan natin. Yung political, that's why we elected the lawmakers, no? But sayang naman, nakita natin na they're not really setting a good example. Parang hindi natin maasahan na to get anything out. So we're just doing our things. We create jobs. We pay the workers. We pay taxes. We just hope that that will be the focus of our legislator to help the businessmen. No? Itong mga bagay nito is not good for us, lalo na like me, I travel quite often to promote the country for foreign direct investment. Recently, katatapos na yung ASEAN meeting natin. The one in Cebu, of course, the President did a fantastic job talking to all the ASEAN leaders. Yung mga key issue na mag-cooperate ang ASEAN tungkol sa fuel, mag-cooperate din tungkol sa pagkain, sa fertilizers. I think those are all good. But there's more issues with us than other countries. Sa tingin ko, mga ibang bansa, mas handa sila kaysa atin. Siguro po, ang maganda rin katanungan dito ngayon, Chairman George, is sa local muna natin ng mga negosyante, itong political noise and uncertainty, ano ang effect nito sa inyong mindset? Sa inyong expansion kung meron man,
sa inyong operasyon, sa inyong negosyo? Yung simula na itong 2026, karamihan naman yung conservative. No? Ang tawag natin na to put it nice term, control or yung optimism, no? But yung nangyari sa ng mundo, everything is uncertain. Yung sa supply natin ng crudo, at least so far, okay pa naman. We're not rationing, no? Unlike other countries, nag-ration ng mga gasolina. Pero ang price is going up. At saka, yung halaga ng pera natin, talagang ang laki ng nababa, 61 na . So those are factors that we're quite concerned. Kasi tumaas ang presyo, the demand will be less, obviously, no? At saka they will prioritize what is important. Yung food, and later on, starting school days, ang matrikula. So definitely, patitato yung mga negosyo namin. Opo. So yung nga po, kaninyo nagsimula ang taon, conservative na. Kumbaga sa expansion, medyo conservative na po kayo. Sa ngayon, opo. So sa ngayon po sir, itong mga uncertainties at problemang nabanggit po ninyo, ano effect nito ngayon sa inyo pong sa puhunan? Locally muna tayo, sa puhunan, yung sa retail, ito pong sa hospitality, ano effect nito sir? Ano ho ang inyong pangitain dito? Kasi malaking bagay po ito para nga sa sinasabi nating economic growth kung meron man. Itong sa retail, makikita mo naman na dito sa traffic natin, no? Mas magaan traffic natin ngayon. Ibig sabihin, there's less freight or truck deliveries. So that is already an indication na bumabang negosyo because of the hardship. No? Yung mga expansion, katulad ng mga developers, yung isang malaking project ng Ayala na pinasuspend. Hindi lang yun, pero marami mga, alam mo, Ayala malaki yun mahaba ng PC . Pero marami mga marginal players, ay yung mga developers, wala, into early part of this year, they're holding it na . May mga iba, midway, pinatigil nila. So, it's not, I don't expect this year, I expect this year to be definitely, businesses will be down, malaki, no? Kung mag-down ng mga 5 to 7%, okay na yun. Opo. May tanong Yes. po si Chacha. Sir George, kanina may binabanggit po kayo, they're not setting a good example when I asked you about impeachment. Are you talking about ito pong change of a leadership sa Senado? Partly that's it, no? Because parang among them, hindi sila walang unity sa isip, at saka yung minsan parang selective justice tayo . Yung sa plot scandal, it's not going anywhere, no? Wala pang resolution. Ang laki ba ng pera? You're talking about trillions. Ito rin, malaki na ng pera, 6.7 billion yata. Whatever it is, itong pera ng taxpayer. Kaya sa mga negosyante, sabi namin, you're all taking this too lightly. You're not considering that how many projects or schools those money can be used. And wala, selective justice. Ngayon, itong concentration. Ngayon, ito naman. Parang laro-laro ng mga gamemanship lang . Oo. So this is the effect of businessmen. Wala naman kami magawa. We can't do anything. These are our elected officials, di ba? So kaya sabi ko nina, we trust them na meron silang konsyensya na to help really the country, especially at this time when everybody is
So, difficulty making profit. kumbaga pangkalahatan na ito, lahat sila na nakaupo dyan, they're not setting a good example. Sir, meron binabanggit dito sa inilabas na pahayag, always go by rules of law, at least we build credibility not only to our Filipinos but also to the world. Sabi niyo po kanina, madalas kayo nasa ibang bansa for foreign investments. Gaano po ba kahalaga, hindi lang sa local maging sa foreign investors natin, na dito sa Pilipinas, ito pong mapa-House man yan o sa Senado, sinusunod yung constitutional process natin? At ano po yung epekto rin nun kung mabilis na napapatupad yung mga proseso na naayon po sa ating saligang batas? Anong epekto nun sa business sector? Ang epekto sa business sector na talagang ang gusto natin, kanina yung sinabi mo, by rule of law, no? Kailangan may consistent yung batas natin. Sa lahat ng mga ASEAN, sa foreign direct investment, halos sa 6 ng bansa, tayo ang pinakamaliit ng investment. Compare natin sa Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia, even Cambodia. Mas malaki may investment ng Cambodia kaysa atin. So those are the things that it bothers us, no? Na there must be something that they're doing right and we're not doing right. Why? Ang daming mga investment. To be honest, we have a hard time, no? Trying to convince people why they should invest here. Karamihan, they opt to invest in the country that is in the radar for them is Vietnam. So there must be a reason. Kaya I suppose our lawmakers are well-traveled, are well-studied. Na alam nila why. We don't have to explain to them. Obvious naman nakakita nila why people are going. And then, even dito sa atin, sa tourism lang Ang tourism, wala pang 7 million. Ibang mga 30 million, 15 million. So, we ask the questions. We ourselves in the business side, gusto naman kami na tumulong in the best way we can, no? But isang takot namin, we know with the short of fund of the government, baka ang negosyante man ng gigipitin nila, no? That you have to pay. We're paying our dues, but as I said, yung mga pera na wala, hindi kasalanan namin. Sorry for that. Obviously, Sir George, no? Obviously. Pero Sir George, we just had lunch, no, with some businessman recently. Yeah. BIR, kumusta naman so far, sir? Kasi alam niyo naman siguro, di ba, yung mga issues dyan, and then itong mga nabanggit na hindi lang sa usapin po ng flood control, ang pinag-uusapan nating korupsyon, pati nga itong reklamo ng mga negosyante. Kumusta so far po ang BIR sa inyo? Ang BIR, I think itong Commissioner Mendoza, no? Nakausap ko siya na ilang beses. I think he's capable and he has all the intention, no, of making BIR more fair, more friendly to yung when I was chief president, my second term of president was 2020, no? At 2020, I initiated itong sa private sector. We are the lead, the PCCI group is the lead in meeting the BIR both commissioner and their deputy commissioner. We meet once a month. Okay. Gusto namin na parang alam natin may mga issues na may contentions, no? Pero we said let's talk about it. Kami rin ng private sector, kami ang soundboard. Kung may nakakita namin na either to tweak it a bit para it's reasonable, no? Katulad noon, they said strictly yung mga report kailangan nasa digital form. Ang dami na maliit na negosyante, wala naman silang may computer, pero wala naman silang connectivity. Okay. So those are the issues sometimes. They do it without knowing what is happening on the ground. So we are there to help them and also, like
sa ngayon, on a macro scale, gusto namin na itanggal yung excise tax dito sa crudo. Okay? Ang tatanggal ng excise tax ngayon, kerosene at LPG. Pero sa yung related to logistic, wala, hindi na bawasan yung excise tax. Samantala yung batas natin, pag umabot ng ang presyo ng oil na 80. above $80, automatically waive ang excise tax. Opo. So those are the things. And then may na-complain sa amin, itong Meralco bill, ngayon, may mga line item na naman, nakadagdag ng line item. You check your Meralco bill na meron ng additional. So itong mga bagay nito, alam mo na, these are utilities Opo. We cannot do anything if they impose the additional charges. Opo, sige. Anyway, sige. So, Sir George, ngayon po, no, may pending na impeachment. Magkakaroon daw ng trial. And then, merong standoff ngayon in the Senate. Opo, kayo po, as a esteemed leader po ng business community, ano po ang inyong panawagan sa lahat? Kasi this must happen, itong impeachment na ito, at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa atin. Go ahead, sir. Alam mo, Ted, we are just as surprised as you, no? We thought that this is a due process, and the lower house, they had went through the process and they got the numbers. The Senate requires that number also. But yung nakaroon ng palit ng Senate President, so we'll just have to wait and see na how see. But again, kaya sabi ko kanina, all of this is taking time off our legislator, not to deal with some of the issues that affects the business, affects people. Opo. I cannot, I don't have an idea anong timeline, but there are pressing issues to us, no? Rather than, of course, this one is important also. But yun lang, sinasabi ko, we're not politicians, we're just businessmen. And we're the one paying our workers. Opo. And we need na maasahan namin na yung peso natin, maasahan natin, maasahan na crudo, at saka sana man, wag naman na ma-pressure ng mga negosyante because government is short of funds. Na naman, baka na naman po mapunta ito sa karagdagan na pressure nga sa pamamagitan po ng karagdagang buwis. Sige po. So Sir George, hindi lang po kayo nagpapasweldo ng workers, kayo din po kasama sa nagpapasweldo sa ating mga legislators. So, have a good day. Have a good day. Salamat. Thank you. Salamat Sir George, ha. We'll see you around. Thank you po. Salamat na marami. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Chairman Emeritus po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Kapag pinag-usapan natin ang negosyo sa Pilipinas, abay dyan na po sila tumanda. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.